Oh, what's up sa inyo mga kabayan? Magandang araw sa inyo. Eto, meron na naman tayong pag-uusapan. Tayo medyo masaya mga kabayan, no? Dahil yung ating mga panawagan, yung ating mga pinagsasabi dito ay talagang ngayon ay mukhang may resulta mga kabayan. Yung magaling na congressman dyan sa Batangas, no? Na akala mo yung pera mga kabayan ay talagang umaapaw. At dahil eleksyon mga kabayan ay talagang napakagalante. Sa mga kapwa ko Batanggenyo dyan, ay tanggapin nyo ng tanggapin ang pinamimigay niyang magaling na congressman diyan na si Luis Tro. Ito mga kabayan, balita to ngayon, no? Patong-patong pala ang kasong haharapin yan mga kabayan sa ombudsman. Good luck sa iyo, Luis Tro. Marami mga kabayan, sana masampulan din si si Kimbo kasi mga kabayan, di ba? May mga kumalat din video yan na siya yung namimigay nung mga tupad-tupad na yan, AX, di ba? Na dapat ay DSWD ang namimigay niyan, hindi sila, di ba mga kabayan? Sino pa? Maraming congressman at isa na diyan mga kabayan nagpapatunay, no? Si Mayor Magalong, no, di ba? Siya yung isa nagpapatunay na talagang iyang mga congressman na yan ay grabe ang pakinabang, no? Sa administrasyon ni Bungit, di ba? O ito pa mga kabayan, si Auntie Claire, yung idol natin, syempre nandiyan na naman yan, bidang-bidang mga kabayan. Durog to, no? Sa reporter mga kabayan ng News 25. Yan yung yan yung nakakatawa dito dahil itong si Auntie Claire na napakadaldal mga kabayan, no? Na napakarami sinasabi at grabing ipagtanggol ang kanyang among si Bungit. Napakatipid mga kabayan ang sagot at plastado mga kabayan sa mga tanungan, no, ng reporter ng Net25. At ang nakakapagtaka lang dito mga kabayan, itong reporter ng Net25 ay talagang grabing balagbagin to si Auntie Claire. Yung mga tanong niya, bakit hindi na itatanong, no? Nitong ibang mga network, no, ng mga national TV na network, no? Bakit hindi nila natatanong yung mga tinanong nitong reporter na to? Yan yung pag-uusapan natin mga kabayan. At syempre, maraming salamat nga pala sa mga bagong subscribers natin mga kabayan. Dumadami na tayo dito sa ating channel. Syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na mga kabayan. No? Pakinggan muna natin, no? Yung tanungan dito mga kabayan ng reporter ng Net25. Nako, balagbag dito si Auntie Claire. Napahiya to mga kabayan. Pakinggan natin. Sa Cebu. Nandito na to. Eden Santos, Net25. Yan. Gustong-gusto ko tong reporter na to mga kabayan. Yan, reporter ng Net25 mga kabayan. Morning po, Yusek. Binatikos po ni dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque yung anyay lantarang katiwalian ng mga Marcos sa gitna po ng investigasyon ng Hong Kong sa umanig gold-linked money laundering activities. Ito mga kabayan Meron tayong upload kasi sa TikTok nito, no? Yung money laundering na yan na pagkakaso ng Hong Kong government mga kabayan. Isipin niyo itagtad ng comment doon na fake news daw to, no mga kabayan? Fake news daw yung balita na yan. Diba? Bakit ngayon mga kabayan tinatanong ng reporter mga kabayan? Siyempre, yan ay nag-research, no? Kung ito ba ay may katotohanan itong mga lumalabas na to na sinasabing kinasuhan na, no, si Bungit ng money laundering mga kabayan, yung pamilyang Marcos. Diba? Ito mga kabayan. Fake news pa ba yan? Mainstream media na mga kabayan na nagtatanong. Diba? Ito po yung nabanggit din sa isang media entity dito sa Pilipinas. Ano kaya media yun? Sa mga report from Hong Kong and Taiwan. Nakarating na po ba ito sa kaalaman ng Pangulo? Ano po yung kanyang reaction kaunay nitong panibagong allegation po na ito? Wala pong katotohanan. Kita mo, napakatipid mga kabayan ng sagot, no? Walang katotohanan. Paano hindi mga kabayan? Paano sasabihin nito na may katotohanan talaga yan? Di nayari siya mga kabayan kay Bungit. Alam niyo naman to. Ang superhero ng administrasyon ni Bungit na tagapagsalita mga kabayan. Alam ka naman sabihin niya na totoo yan. Pero sa totoo lang mga kabayan, siguro back of his head, no? Sinasabi niya totoo yan. Kasi alam niyo mga kabayan, napakatagal ng issue niyan, yung mga golds na yan. Panahon pa nung tatay ni Bungit mga kabayan, talagang issue na yung mga nakaw na ginto na yan. Kaya ngayon, no, nabalita yung unang-una mga kabayan, yung dalawang Pilipino, isang attorney mga kabayan, isang abogado ang nagtangka, no, na maglabas ng pera, no, mga kabayan, yung nakasuhan at sangkot daw to mga Marcos mga kabayan. Ngayon, yan lumalabas naman, no, na issue na yan, na balita. At ikalat na mga kabayan sa social media. Ang nakuha kasi natin mga kabayan na post ay yung sa Asia Today. Pero
ang talagang mismong source noon mga kabayan ay yung yung iNews, no? Mababasa niyo yun doon pagka napuntahan niyo yung link na yun mga kabayan, yun ay legit na news outlet, no? Pag hindi ako nagkakamali mga kabayan ay Taiwan, no? Mababasa niyo doon yung mga kaso mga kabayan kung bakit nag-file ang Hong Kong kasi may isang Taiwanese mga kabayan na businessman, no, na nag-file ng complaint diyan sa money laundering mga kabayan ng mga Marcoses. Kaya ito si Auntie Claire mga kabayan, syempre i-deny niya yan kasi mayayari ang boss niya mga kabayan. O di ba't panahon pa, talaga naman na panahon pa nung tatay niya, yung mga Marcos mga kabayan ay talagang marami ng kaso. Ikita nyo yung nanay niya mga kabayan, 'di ba? O tad ng kaso yan, 'di ba? Ang nangyayari lang dito kay PRRD, hindi pinakulong mga kabayan. Kaya napakakapal ng mukha ng tao na yan si Bungit, walang kautang-utang na loob. Isipin niyo nung panahon ni PRRD na convict mga kabayan ng nanay niya, sinabi wag nang ikulong yan kasi maedad na, i-consider na yung ang age nung kanyang nanay, 'di ba? Yung matandang Imelda Marcos. O kaya yun hindi nakulong mga kabayan. O tuloy natin ang mga tanong Yun dito. lang po. So you categorically deny po ito. Walang katotohanan. Doon po sa pagdalo ng Pangulo kanina po sa One Cebu rally sa Cebu, yung po ang presensya ng Pangulong Marcos ay sign po ba yun na yung suporta niya kay suspended governor Cebu Governor Gwen Garcia ay parang sign din na sinusuportahan niya yung paglabag or hindi pagsunod ni Governor Gwen doon po sa kautusan ng ombudsman? Wala Panis ang mga reporter, mga kabayan na kasamahan nito. Ito lang mga kabayan talaga ang may lakas ng loob na magtanong ng mga ganyang bagay dito sa nangyayari sa administrasyon, mga kabayan. po tayo nakikitang ganun. Ano sabi? Ombudsman? Wala po tayo nakikitang ganun. Yun lang po. Kita nyo, ang sagot mga kabayan, no? Napaka-iksi, no, mga kabayan, na which is, nakita naman talaga mga kabayan sa video na si Bungit mga kabayan nandun, no? Kay Gwen Garcia. Ay, di ba't yan ni mga kabayan ni sinuspinde? Ang sabi niya ni Gwen Garcia, ay hindi daw siya alis mga kabayan. O ibig sabihin, talagang naggagamitan mga kabayan. Pagka ikay may pakinabang, dito ka muna. No, kahit ikay may sablay, ay bahala ako sa'yo. Diba? Ganon mga kabayan ng administrasyon na to. Doon po sa nabanggit ninyong 7 pisong Yan. Maganda yan. baba ng Duterte administration, pwede po ba ninyong i-clarify yun kung talagang 7 piso, gagawin 7 piso kada kilo yung bigas that time? Or yung sinasabi po ng dating Pangulo na reduce o bawasan lang ng 7 piso yung presyo po ng bigas? Nasa news na po yan. Maaari po niyong i-refer po ang news patungkol po dyan. Basag mga kabayan si Auntie Claire. Si Claire, basag mga kabayan. Di ba't na-content natin dito yan? Yung sinasabi nito na yung pagkakaintindi niya mga kabayan dun sa reduce na 7 pesos, no? Ay implementation mga kabayan na gagawing 7 peso yung 1 kilo ng bigas mga kabayan. Dapat yung pinaglalaban niya. Ngayon dito tinanong na ng reporter ng News 25. Kita ninyo? Hindi niya masabi mga kabayan. Hindi niya matanggap na, mga kabayan, pasensya na kayo, no? Tayo na nagkamali ng pandinig, no? O pagkakaintindi, pagpasensyahan nyo na at tayo ay mali dun sa vlog na yon. Dapat ganon, i-accept mo na mali ka, hindi yung i-refer mo sa news. Nakaw, mga kabayan, kita ninyo, 'di ba? Eh ganyan tayong niloloko nitong Yusik na to. Idol pa naman natin to si Auntie Claire mga kabayan. Idol natin to mga kabayan si Auntie Claire. Nasaan na 'yon? Yung Pangulo na reduce o bawasan lang ng 7 piso Kita nyo? yung Tingnan niyo yung presyo po sagot, ng oh. bigas. Nasa news na po yan. Maaari po niyong i-refer po ang news patungkol po dyan. Grabe. So, malinaw po na reduce po yung nabanggit. Pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog po ba yun, whatever, yung 7 piso, sabi niyo, pangako 7 piso at parang sort of ganun. Pwede po ba ninawin lang natin yun para hindi naman na pagmula ng Vlog? fake news? Sa vlog po ba? Napanood po sa Hindi po yata yun nabanggit sa press briefing. Opo, hindi po sa press briefing. Parang you're talking na pinapakita nyo pa yung SONA something ni PRRD. Para lang po diba? magkaroon ng Fake news ka, sabi Ate na- Claire. Ang pahayag ng Pangulo. Nandito po tayo.
sa ating press briefing para ihayag po ang direktiba, announcements ng palasyo. Hindi po patungkol sa aking pagbablog. Hindi po nabanggit ko lang po yung vlog, Yusek, ano po, para lang po hindi Miss Eden, pasensya na po, hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside from this press briefing. Kung ano man ang aking naging opinion personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. Yan mga kabayan, ang isang malaking problema. Bakit si BP Sara, no, tinutulig siya nitong mga to, mga kabayan, no, na katulad ng pagti-TikTok, mga kabayan, 'di ba? Yung mga nasasabi ng Vice President, dapat daw igalang yung posisyon niya, 'di ba? Mga ganon ang sinasabi nito ni Anticlear. Pero ngayon, mga kabayan, since na siya Yusek, dapat ay nilalagay niya sa lugar, mga kabayan, yung kanya. Dapat nga hindi na nagba-vlog to, mga kabayan, eh. Kasi yung sinasabi niya doon, 'di ba? Alam naman natin mga kabayan na tagapagsalita to ng Pangulo diyan sa palasyo. O kahit pa yung nagba-vlog mga kabayan, ganun pa rin yung tingin natin sa kanya kasi nga iyan ay nandyan mga kabayan nagtatrabaho sa gobyerno. 'Di ba? Yung mga sinasabi niya doon, no, sa kanyang vlog ay against pa rin mga kabayan sa dating administrasyon. Ngayon, pinasasagot dito, itatanggi niya mga kabayan yun daw ay different, no? Magkaiba daw yung pagiging usik niya at magkaiba yung pagiging vlogger niya. Ay paano nangyari yun? Isang tao lang to mga kabayan at masasabi natin na iba yung vlog at iba yung dito. Pero syempre mga kabayan, mukha pa rin niya yun at yung kung ano yung mga opinion niya, naririnig ng taong bayan mga kabayan. Diba? O ngayon, hindi niya masagot, no? Kasi nga, sablay siya doon mga kabayan. Ipipilit nila na yung sinasabi ni PRRD ay gagawing 7 pesos yung kilo ng bigas na which is reduce ng 7 pesos mga kabayan. O ngayon, tinan mo? Tinan nyo mga kabayan, ang style ng ating magaling na Yusek. O di pinatunayan lang nito mga kabayan na talagang attack dog siya ng administrasyon na to para tuligsain ng mga Duterte mga kabayan. Diba? Pag-usapan Duterte, napakagaling nito mga kabayan. Pero pagka yung mali na niya, pag-uusapan natin mga kabayan, labas no sa kanyang trabaho. O napakagaling. Kasi po parang makaka-apekto rin po dun sa mga ng Pangulo na medyo iba yung Opo, nababanggit. Miss Eden, kung ano po ang inyong pakay patungkol po dito, inuulit ko po, ang aking pag-vlog ay wala pong kinalaman ang palasyo, ang Pangulo at ang gobyerno. Oh, ayun mga kabayan, ang magaling na Yusik natin. Walang kinalaman, no, mga kabayan, ang Pangulo at ang palasyo sa kanyang mga pinagsasabi diyan. So ito mga kabayan, ay walang silbi ang mga sinasabi diyan sa vlog. Ay bakit kayo nanonood pa diyan? Bakit tayo nakikinig pa dito sa mga sinasabi nito ni Anticlear diyan sa mga vlog-vlog na yan? Dami pa naman mga kabayan nanonood diyan pag kayo nagla-live. 'Di ba? Nakikinig, no? Paniwala sila mga kabayan. Siguro yung iba doon natauhan na. Tangin na to si Claire sorry mga kabayan. Siguro ito si Claire sablay na talaga ang pandinig, no? Talagang yung mali, yung tama, kailangan niyang baluktutin para magmukhang magaling mga kabayan ng kanyang mga amo, no? O, diba? O, ito mga kabayan, pakinggan naman natin itong itong magaling na congressman mga kabayan diyan sa Batangas. Buti nga sa iyo na mag-intindi mga kabayan. Sinampahan to ng patong-patong na kaso mga kabayan ng ombudsman. At mapayapang eleksyon. Sinampahan ng patong-patong Yan. na reklamo sa Office of the Ombudsman ang re-electionist na si Batangas Congresswoman Jervil Luistro. Yun. Sa anonymous complaint, hiniling na imbestigahan ang kongresista dahil sa sinasabing pamimili ng boto, premature campaigning Yan. at paggamit ng pondo ng pamahalaan. Sa reklamo, inakusahan si Luistro na ginamit ang financial assistance ng pamahalaan para sa pangangampanya. Binaliwala naman ni Luistro ang reklamo at tiwalang ibabasura ito ng ombudsman dahil sa kakulangan ng detalye at ebidensya. Mga kabayan, mga taga Batangas diyan, kulang daw ang ebidensya. Naglipa na ang video nito, namimigay ng pera. Abay, may pagmano pa nga mga kabayan. Doon sa video na inilabas natin, ilabas na din natin yun dito sa ating channel. Di ko alam kung napanood nyo rin yun, no? Eto mga kabayan, si Luistro ay talagang totoong ginamit mga kabayan niya ng pondo. Kita nyo naman, namimigay mga kabayan ng libo-libo, 1.5 yata o 3,000 mga kabayan na pinamimigay niyan dyan sa Batangas. Tapos ngayon itatanggi niya na wala daw matibay na ebidensya at mababasura. Sos Mariusep mga kabayan. Pagka ito na ibasura, pero tingin ko naman mga kabayan dyan sa ombudsman, ay matuwid yan, no? Idol nga natin mga kabayan, yung namumuno diyan, no? At
dapat mga kabayan, madagdagan tong mga to, katulad nung sinasabi ni Mayor Magalong. Dapat itong mga congressman na to, mga kabayan, lahat ay mapailan ng kaso. No, yung mga sangkot diyan, yung mga bida lagi, mga kabayan. Yung mga bida lagi sa mga press conference na laging inatake yung mga Duterte at yung mga against sa kanila, mga kabayan. 'Di ba? Ito si Abante, mga kabayan, meron din pala tong kabulastugan. Narinig natin, mga kabayan, sa isang article, sinasabi doon na meron din pala to, mga kabayan, no, na abuse na ginawa. Sino pa? Si Kimbo, mga kabayan, dapat yan ipailan din ng kaso, no, dahil meron din video na lumalabas yan na namimigay, mga kabayan, ng ayuda gamit ang pera ng gobyerno or ng Pilipino, mga kabayan. Itong si Luistro, kahit ito yung magtanggi-tanggi na kulang ang ebidensya, mga kabayan, yun ay pangitang-pangita. Balikan nyo, hindi ko na matandaan, mga kabayan, kung kailan ko na-i-upload yun. Pero ito ay talagang namimigay, mga kabayan, ng pera. At alam ko naman, kayong lahat dyan, no, na nakapanood nun, ay talagang magpapatunay at witness, no, na ito ay namigay, mga kabayan, ng pera ng hindi ko alam, mga kabayan, kung ba yung AKAP o AX o kung ano pa man, tupad ba o ano, mga o mga kabayan, ito daw ay hindi matibay na wala daw matibay na ebidensya. O panoorin nyo, mga kabayan, or hanapin nyo yung video na yon kasi hindi ko na matandaan kung anong upload ko yon, na namimigay to, mga kabayan, at yung mga namimigay ay nagmamano pa. May pasayaw-sayaw pa nga yan, mga kabayan. So anyway, ayan, hanggang dito muna ang video natin. Masaya tayo kasi, mga kabayan, mayroong napapala, no, na yan, ito, nasampahan na ng patong-patong na kaso. Si Idol Claire, ayan, mga kabayan, durog, no, sa reporter ng Net25. Ang nakakatakot lang dyan, mga kabayan, no, siyempre alam naman natin na itong Net25 talaga na mga, kumbaga, nakikita natin na fair, no, na magtanong ng mga question. At ayan, baka mamaya kasi may mga bali-balita, mga kabayan, na parang yung mga nandyan na reporter parang papalitan yata o parang alisin. Hindi ko, mga kabayan, maintindihan yung nabasa kong balita, pero yun yung pagkakaintindi ko, parang babaguhin yata o aalisin yung mga reporter dyan. Baka ganyan ang gawin nila kasi kita nyo, mga kabayan, diba? Yung Ginny Manica din, mga kabayan, diba? Kita nyo yung mga tanong niya, yung sa GMA, ewan ko, kung yun yung nagtatanong pa rin ng mga balagbag dito sa administrasyon ngayon. Hindi ko na susubaybayan si Ginny, mga kabayan. So anyway, ayan, mga kabayan, huwag nyo kakalimutan ang ating Duterte. Isang linggo na lang, ibutuhan na, mga kabayan. Is your win na natin to. Dapat mag-straight vote tayo sa mga pambato natin. Ayan, sa mga tumatakbo, mga kabayan, na Duterte. At sa Batangas, mga kabayan, iboto ninyo dyan si Rani Abo, mga kabayan. Yan tingin ko mas magaling kaysa kay Luistro, mga kabayan, na talagang gulpe, mga kabayan, ng pagwawaldas ng pera, no, ng mga Pilipino. Adios muna sa inyo, mga kabayan. See you sa susunod na video at ingat kayo palagi, mga kabayan.